And anong klaseng pamilya ang meron kayo? Simple lang po. Simpleng buhay lang po. Si mama po, nakikilabada po. Nakikilabada lang po si mama pag wala po kaming walang-wala po talaga kami. Tapos, pag hindi naman po nakikilabada, napunta po silang bundok. Kung ano man po na hingi po silang tulong sa sa tita. Nakikialaga lang din po sila ng baboy. Nakikialaga ng baboy. So, grabe pala hirap pa lang din talaga ng buhay nyo dito. Opo. So yun guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat, no? Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. At kakaiba po ang ating gagawin ngayon, guys. Ito ay ang pagbabalik tanaw sa napakabilis na pagbabago ng buhay ni Viancy. Gusto kong balikan, guys, yung part 1 kung saan ipinakilala ni Kalinga Prab po, si Viancy, para makita po natin kung gaano siya kasinsir sa ipinakita niya nung una hanggang ngayon sa part 43. Kung siya nga ba ay naging totoo, may halo nga bang pagkukunyari ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili, lalong-lalo na sa kanyang pag-uugali. Yan guys, pasensya na kayo na-inspire kasi ako. Masyado kasi akong na-inspire sa kwento ng buhay niya, kaya gusto ko tuloy balikan ang part 1. So, samahan ba ninyo ako guys sa pagninilay-nilay o sa pagbabalik tanaw? Ngayon, kung sasamahan ninyo ako, pindutin muna natin ng like at samahan po ninyo ako guys. Yan. So, bago pala tayo tumuloy doon, huwag po natin kakalimutan suportahan palagi ang buong team Kalingap po, sa pangunguna naman niya ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalinga Prab at si Ma'am Jackie. So guys, samahan niyo na ako. Tara! Cause I don't give a fuck what you say. Grabe guys, yan yung bahay nila dati. Layo na ng itsura ngayon. Talagang walang kalaman-laman. Lasog-lasog ang mga gamit. Ang si Viancy guys, parang hindi ko alam kung anong ginagawa niya doon. Pero parang nalulungkot siya. Tingnan niyo naman po yung bahay. Grabe. I'm not your son. You're not my father. Actually guys, pinakita ni Kalinga Prab sa video na ito, na buong part ng kabahayan ni Viancy. Ito lang ang nakita kong maganda. Ito mga picture na nakasabit sa kanilang wall. Lan. Lasog-lasog na. Don't be afraid. Grabe. It's my turn to chase the monsters away. Sleep a lifetime. Yes, and breathe. Ayan, hello mga Kalingap. Welcome back po sa ating channel. Kalinga Prab. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan si Kuya Bal Santos Matubang kung saan nagmula po tayong lahat ng Kalingap. Yan. Lahat po tayo nagmula sa kay Kuya Bal. Siyempre, dito yung scouter si Dr. Love, ang pinakabata at pinakagwapong scouter natin. Ngayon, may nilapit siya sa atin. Bakit po pala nilapit sa amin itong bago mong scout, Dr. Love? Ito kasi ay talagang kailangan din nila ng tulong sa... Ibig sabihin, naglalakad siya ng 2 hours. 2 hours. Tapos... galing Pambuan. Galing Pambuan. Isa talaga yung school dito. Same lang din ang school nila, Carla, saka ni... Sino si Rose Ann? Layo po talaga mga Kalingap. Saka walang-wala sila. Minsan naglalabada lang yung tatay at nanay niya. Tumatanggap ng labada dahil yung tatay niya paralyzed. Yung likod, hindi may sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Kaya... inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab, kasi ikaw lang ang may pwedeng tumulong sa kanila. Sige, And one more thing guys, napakaganda rin ang ginawa ni Dr. Love guys, dahil kahit hindi pala niya binablog before, ay nagbibigay siya ng tulong kina Viancy. Siyempre, pera, ganyan, kung ano yung meron si Doc Love, yun yung binibigay niya. At sabi nga ni Viancy,
napakalaking tulong din daw yon sa kanila. So ituloy po natin. Pasok na po tayo dito kina, ano pangalan? Beyonce. Kina Beyonce at alamin po natin kung ano po yung pwede nating may tulong sa kanya, no? So, tara mga kalingap, samahan niyo po kami. So, ito po yung bahay nila, no? Grabe, lumang-luma talaga lahat. Tao po! Ay, yan, nandito si Beyonce, oh. Oh, Beyonce, pwede bang malagay mo dyan sa damit ko? Yun. So, ayan, Beyonce. Bago ang lahat, ako pala si Kuya Rab, Kalingap Rab. Kilala mo ko na? Kilala mo kami? Dito ka, medyo... Hindi ko po kayo maano. Ha? Ano? Kilalang kilala po. Kilala. Ayun. So, di tayo masyado magpapakilala, ano? Yan guys, no? Kahit ibang-iba talaga yung itsura ni Beyonce dati. Kahit sabihin na natin ngumingiti siya, maganda siya. Kanya nga lang makikita mo na stress po yung itsura niya. Parang fluffy yung mga mata niya, siguro sa puyat. Yan, tsaka sa sobrang hirap na rin po ng buhay nila dahil halos ang talaga naghahanap buhay na lang ay yung nanay niya. Siyempre, tumutulong po siya sa paglalabada. Ganon din po yung tatay niya, pero hindi ganon ka. Kumbaga yung nanay talaga niya. Tuloy po natin, guys. So, matagal ka na palang na-scout ni Dr. Love and matagal ka na rin niya sa akin nalalapit. And ngayon lang kami nagkaroon ng time para makadaan dito, ano? So, ayan, kumusta naman Beyonce dito sa bahay niyo? Kumusta? Pwede bang ikwento yung magpakilala ka sa akin at sa mga viewers? Ako po ay isang po. Dalaga pong nagpapasok po sa pambuhan. Pumapasok po kami ng kapatid ko. Pag umaga po na maaga lang po ang gising namin tapos pumapasok po kami ng mga 6 po. Papunta po ng pambuhan po. Tapos paghapon po, naglalakad na po kami pa uwi ng kapatid ko. Ang bahay po namin, po. Medyo butas-butas na rin po yung medyo butas-butas? Actually, hindi medyo. Kumbaga, talagang butas-butas na. Kumbaga, halos lasog-lasog na guys, no? Sa kalumaan din. Siyempre, hindi nila kayang i-maintain yan dahil walang kakayahan. And kung napansin nyo guys, habang nagsasalita si Beyonce po, parang ang sakit-sakit nung nararamdaman niya. Siguro, naiisip niya yung talagang pinagdaanan nila pinagdadaanan nila na hirap. At yun nga, may nasabi siya guys sa part 43 na pinagdasal nga daw niya. Pinagdasal niya na merong tumulong sa kanilang paghihirap, no? At ito na nga yun, ito ang umpisa. Kaya ako na-inspire na balikan kasi itong sa sinabi ni Beyonce sa part 43 na pinagdasal niya na matagal na sana may tumulong, At ito na nga po guys, ito na yung umpisa. Ito na talaga yung umpisa ng pagbabago ng buhay niya. At dito na rin natin makikilala ang mga ilang points siguro ng pagkatao niya kasi una pa lang naman ito. So mas marami pa tayong makikilala tungkol sa kanya. So yan guys. Na din po pag naulan. Ako po ay grade 11 na po. Nais ko po sanang tulungan po sila mama. Sila mama mo? Opo. Bakit? Kasi po si Papa po hindi po nakakapagtrabaho at po. May din po, diferensya po si Papa. Hindi po siya natagal sa trabaho at yung paa niya po. Paralyzed? Ganun? Opo, parang ganun po. Kaya po gusto ko kung matulungan po sila. Papasalamat nga po kay Doc Love at nilapit po ako sa inyo. And anong klaseng pamilya ang meron kayo? Simple lang po. Simpleng buhay lang po. Si mama po, nakikilabada po. Nakikilabada lang po si mama pag wala po kaming walang-wala po talaga kami. Tapos, pag hindi naman po nakikilabada, napunta po silang bundok. Kung man po na hingi po silang tulong sa sa tita. Nakikialaga lang din po sila ng baboy. Nakikialaga ng baboy. So, grabe pala hirap pa lang din talaga ng buhay nyo dito. Opo. Kahit mahirap ang buhay, ano yung gusto mong marating sa buhay mo? Kahit ganun na pagsubok na pinagdadaanan nyo?
Gusto ko Ano lang yung pangarap mo? po. Ano yung pangarap mo? Gusto ko pong maging flight attendant po. Grabe guys, no? Umpisa sa part 1 ng vlog ni Kalingap Rob kay Fiancy. Yun na talaga. At hanggang sa pinakalites na episode, hindi talaga nagbago yung kanyang pangarap na maging trabaho someday ang magiging isang FA po. I wish na talagang makuha niya yan. Tuloy po natin guys. Flight attendant. Ang pinakapangarap mo talaga. Wow. Para po pag naging flight attendant na po ako naman po yung tutulong kila mama. Kina mama mo. Opo. Ano yung mga dinanas yung dito, Beyonce? Yung mga pagsubok? Marami na po. Marami Grabe, na. no? Gaya, hindi sanay ka na sa mga pagsubok dito sa dito sa bahay niya. Opo. Maraming hirap na andito. Pinagdaanan niyo? Opo. Anong pinagkukunan mo na lang ng lakas, Beyonce? Bakit ka pumapasok ng 2 oras? Sila mama din po. Sila mama nun? Gusto ko din po silang iyan po sa hirap. Iyahon sa hirap. Lahat ng ito, ginagawa mo para sa iyong magulang, Opo. sa iyong pamilya. Ano ba yung pangarap mo para sa kanila, Beyonce? Gusto ko po sila ilayo dito sa lugar na po na ito. Sa lugar na to? Bakit naman? Ayaw mo na dito? Hindi po. Ano lang? May mga po kaya, may mga hindi po pagkakaintindihan dito sa pong ito lugar. Yung kapatid po ng papa ko, po sila nagkaaway po sila, hindi po sila magkaintindihan. Parang Grabe, api din po kami dito ay. Grabe guys, no? Api-apihan sila dyan. Kaya gusto niyang mailayo yung mga magulang niya. And ngayon guys, sa araw na ito, no? At sa totoo lang, ngayong araw na ito ay September 12. Ngayon ay birthday na ni Viancy. Magsi-17 na siya. At ilang linggo na lang, mailalayo na niya ang kanyang magulang sa lugar na ito. Grabe guys, habang ginagawa ko to, talagang sobrang natatouch ako sa kwento niya. Na-happy din kayo dito. Anong ginagawa niyo pag may mga ganong pagkakataon na parang... Sinasabi ko lang po kay mama na kaya po namin yun. Malalagpasan din po namin yung mga pagsubok na yun. Yes. Yun yung sinasabi mo, kina mama mo. Paano mo sila ina-encourage mga magulang mo at yung pagkapamilya mo? Magtatapos po ako noon. Sabi ko sa kanila, magtatapos po ako. Iyaahon ko po sila dito sa kahirapan. Guys, nararamdaman nyo ba yung bigat ng kalooban niya habang nagsasalita? Kaya hanggang ngayon guys, talagang pinaninindigan niya kung ano yung pangarap niya pa. Alam ko maraming nagsasuggest ng ibang course na lang daw, ganyan-ganyan. Pagbigyan po natin. Dahil yun yung kanyang pangarap at suportahan na lang po natin guys. And grabe. Sige guys, tuloy po muna natin at medyo nahihirapan akong bigyan ng reaction kasi parang nalulungkot din ako. Kaya sila kahirapan. Opo. Nahirap talaga ang buhay dito, Beyonce. Opo. Nadanas ko na rin po yung mag-ulam po ng toyo tsaka mantika. Toyo, mantika. Naranasan. Ang sarap daw. Ang hirap ng buhay. Pero kahit ganun mahirap ang buhay, masaya ka naman ba sa piling ng iyong pamilya? Opo. Basta po po kami tsaka Basta buo kayo. magkakasakit po sa amin. Walang nagkakasakit. Opo. Ano yung tanging kahilingan mo, Beyonce, na gusto mong matupad sa ngayon? Siyempre, maliban sa pag-aaral, panalangin mo sa Panginoon, palagi mong ipinagdarasal gabi-gabi bago ka matulog. Ano yun, Beyonce? Magkaroon po ng anak buhay po sila, mama. Kasi wala talaga silang anak buhay. Grabe. Wala po talaga. Wala. Di paano yung pambaon mo, mo, allowance mo, paano yun? Nakikilabada po. Natulong po ako kay mama. Naglalabada ka rin? Grabe. Tinutulungan ko po si mama. Tutulungan mo siya ang paglaba, ibang damit yun. Opo. Binabayan. Actually guys, ang bata-bata pa ni Biancy,
Kaka-16 pa lang niya dito sa vlog na ito, no? Parang nabanggit ni Kalinga Prab na parang early December po yata nangyari itong vlog na to. So, September siya nag-16. So, batang-bata pa rin talaga, no? Pero, kitang-kita mo natin yung kanyang pagka-mature sa kanyang pag-iisip. Iba talaga ito. Siguro dahil, hinubog na rin siya ng kahirapan. At talagang pati, at ginawa niyang inspirasyon, guys. Ginawa niyang inspirasyon yung kahirapan na yon para makamit niya ang kanyang pangarap. Alam niyo guys, sa palagay ko lang kahit siguro hindi dumating ang kalingap, gagawin pa rin niya na matupad yung kanyang pangarap. Pero ang laking pasasalamat talaga at dumating ang kalingap sa buhay nila dahil yung kanyang pangarap guys ay hindi na siya mahihirapan na abutin. Andyan na. May mga tulong. Ang daming tulong. Kumbaga ay umaapaw po yung mga tulong sa kanila galing sa mga buting sponsor and syempre sa kalingap mismo, kay Kalingap Prab. Grabe guys, no? Kumbaga, ang bigat pero nakaka-inspire. Yun yung yun yung kwento ng buhay ni Viancy. At guys, wala akong nakikitang pagkukunyari. Kung sino sila dito sa vlog na ito, hanggang ngayon sa pinakalas na episode ng vlog ni Kalinga Prab tungkol sa kanya, sa EDSI, ganun pa rin. Hindi pa rin siya, kumbaga, grounded pa rin yung kanyang mga paa. Hindi siya umaangat. What I mean is hindi siya nagmamataas. Ganun pa rin kababa yung kanyang kalooban. Grabe. Karan po. Tapos binibigyan din po ako ni mama. Tapos yun yung baon mo? Di mo ba iniisip yung yung kahit syempre masakit sa kamay yun, yung sa pagod, di mo na inisip? Okay lang po yan. Okay lang yun? At least natutulungan ko pa sila mama. Mahalaga po na tutulungan ko po ang pamilya ko. Ibig sabihin, labandera ka na rin pala. Pero sa ginagawa mo, di ka naman nahihiya sa mga kaklase mo, gano'n? Hindi ko naman po kinakahiya ang pagiging mahirap po. Yes. Siyempre, kung iba dapat lang. Iba, diba guys? Ganito ang trabaho ko. Hindi na po. Alam niyo guys, wala akong gustong patamaan pero yung ikinakaya mo yung kahirapan mo, hindi totoo yung pagkatao mo niyan, di ba? Mali. Hindi na. Mahirap naman po talaga kaya yun. tatanggapin na lang po. Drag. Ngayon, nakikita ko sa mata mo parang malungkot ka. Yes. Beyonce. Bakit malungkot ka? Parang malungkot ka ngayon, Beyonce. Mata mo parang medyo naluluha ka. Masaya lang po akat nandito na po kayo. Masaya lang. Kasi grabe. punta ka ng team ko. Hindi lang si Dr. Love. Sawa ka na ba kay Dr. Love? Sawa ka na kay Dr. Love? Hindi lang po. Pero salamat din sa team ko kasi nakakapag-scout sila ng mga karapat dapat tulungan. Kagaya mo, na naglalabandera ka pala. Sobrang po nagpapasalamat po ako. Marami din pong natulong sa akin si Doc Lab. Yung mga naalalampasan po namin. Yun. So, nakakaya pa naman Beyonce. Anong gusto mong sabihin sa mga viewers, Beyonce, ngayon, mga kapanood? Sa mga viewers po, sana po, tulungan niyo po kami ng family ko. Alam nyo guys, kahit ako kanina, bago ko inedit itong video na ito, nung nire-record ko pa lang siya, talagang pinagtatawanan ako ng girlfriend ko. Kasi bakit daw ako umiiyak? Grabe guys kasi, ramdam na ramdam ko yung bigat na dinadala ni Beyonce at saka yung sinseridad niya habang nagsasalita siya. Totoong-totoo yung kanyang mga sinasabi. Ngayon guys. Na makasurvive po sa paghihirap po. Kahit pong tulong tatanggap po na. Grabe. Sobrang laki po tulong na po na. Thank you po. May mga pagkakataon ba na nainggit ka sa mga kaklase mo na may mga pera? Ganun.
Minsan po. Minsan. Normal yun. Normal naman Siyempre, talaga. ako din naman. Lahat naman siguro dumaan doon. Ano? Anong ginagawa mo pag minsan pumapasok kang walang baon? Minsan ba, pumapasok kang walang baon? Siya? Iniisip ko na lang po na ano po. Wala na rin, ano po, Pero alam nyo guys, yung inggit, alam nyo bang may positive side din yan? Pero depende sa tao. May mga tao kasi naiinggit, ang kinainggitan, sinisiraan. Pero pag ginamit mo sa tama, gawin mong inspirasyon yung inggit na yan, magiging mabuti ang kalalabasan. Sabihin mo sa sarili mo, nakayanan niya na gawin, kakayanin ko rin. So, challenge yourself. Yun po yung positive side ng inggit, guys. baka mga sunod po, magkakagaya po ako sa kanila. Yung mga gusto po nila, maano ko rin, ma-achieve ko rin. Na-achieve mo rin. Yun. Ito yung CR nyo. Yun. Opo. Grabe, oh. CR nyo yan. Pero nakapansin ko, sementado yung bahay nyo, no? Paano yan ito na paano? Ay, hollow blocks lang pala, hindi siya sementado. Sa ano po, sa lola po yan, ay sa mama po na yan. Ay, mama ni mama. Lola mo nga. Sa lola mo. Sa lola ko po. Siya pa nagpagawa niyan. Po. Pero matagal na siguro ito. Na ano na po, ano yung bahay namin, ay sira-sira na po dati. Hindi. Dati, may bahay kayong sarili. Opo. Anong bahay nyo dati? Giba po na ano yung kahoy lang po. Sa wali. Kahoy, tapos nagiba ng bagyo. Opo. Marami pong bahay dito dati. Maraming bahay dito dati. Tabing dagat kayo, ay ano? Opo. Ibig sabihin, itong bahay na ito ay sa ano pala, sa lola niya pa noon pa, nung araw. Dito kayo nagluluto. Opo. Sensya na po. Grabe. Nakapaa ka lang. Sanay kang nakapaa? Opo. Ang kalinga po. Ito po, nilapit sa atin ni Dr. Love. Ngayon lang po natin nabisita. And yun, kitang-kita ko po kay Beyonce yung talagang hirap na kanyang pinagdadaanan. Yes. Hirap, pero ngayon parang masaya si Beyonce ngayon. Masaya ka, Beyonce. Nakadalaw ko. Sobra po. Nakadalaw ang Team Kalingap. So, ayun mga Kalingap, yun, napakinggan natin yung kwento niya. Yung ilang kwento ni Beyonce. Medyo nakaka-touch and kita talaga natin sa kanyang mga mata yung lungkot. Yun. Lalo na kanina. Yes. Yung kwento niya yung mga karanasan nila dito. At nung una kasi, tagal na sa amin nalapit ni Dr. Love, kaso di nga kami makapunta dito. Pero, yun nga, marami na rin nagko-comment na bisitahin daw natin si Beyonce. So yan guys, kung sino man sa inyo na mga viewers ang makakapanood nito ngayon, itong video na ginagawa ko, at kung isa kayo sa mga nag-comment dati na sana ma-vlog siya ni Kalingap Rob, please comment naman po para makilala ko naman po kung sino-sino kayo na nag-comment dati. Kaya ito na, at blinag na siya ni Kalingap Rob. At the time na nangyari po yun, ay kay Dr. Love. And marami nga daw nagko-comment na sana ma-vlog ni Kalingap Rob. Isa ba kayo doon, guys? Please comment down. Okay. Nga, talagang masasabi ko na karapat dapat din pong matulungan to. Yes. Na si Beyonce. And alam ko, Beyonce, mayroon ka daw tinatagong talent dyan. Yes. Kumakanta daw siya eh. Wow. Kaya pala Beyonce. Hindi sumasayaw din yun, bro. Ang alam mo, kumakanta si Beyonce. So, tama-tama, andito si David. Wow. Kuya David Vlogs. Siya ang gigitara para sa'yo. Wow. Yun. Naharanahin ka niya. Ay, haranahin. Mas kanta kayo ng sabay. Tama ba? O magitara ka lang? Ay, grabe, baka may magselos niyan. Wala na? Yung magsiselos, baka may magselos. Nabanggit ni Kalingap Rob. Yan, yung panahon na yan guys, meron pang collab team si Kuya David Vlogs. At alam nyo na kung sino yun. Kakanta lang? Sige, pakita natin yung kanyang talent para sa mga viewers. Ito pong kantang ito ay inaalay ko po sa mga viewers po. Ayun guys, inaalay niya sa mga viewers. So, pakinggan natin. Sana po magustuhan po ninyo ang kakantahin ko ngayon. Grabe guys, pati kanta niya malungkot.
Yay! Nice. Salamat po. Ayan, thank you. Galing. Guys, baka may nakapansin sa inyo na may gamit na cellphone si Viancy at iPhone po yun. Makasipin nyo sa kanya, hindi po. Kay Kalinga Prab po yun, guys. Ayan, thank you kay Beyonce. Palakpakan natin si Beyonce. Napakagaling naman kumanta. So ito, meron kami dalang groceries para sa inyo, Beyonce. Ano? Sana makatulong sa inyo. For the meantime, and ito may bigas. Sobrang laki na pagtulong. Buksan natin. Grabe guys, masayang masaya siya sa pasalubong. Grupat sila kayo dyan. Oh, Beyonce, may baon ka na sa school. Yay! Ayan. Ito po mga kalingap, groceries para kay Beyonce. And meron pa dito mga sabon, shampoo. Oh, Beyonce sabon panlaba, di ba? May ka man labbag-laba. Salamat po, Kalingap na. Ayan, oh. Tinapay, biscuit, baon mo sa school. Tapos ito pa. Oh. Itlog. Salamat po. Ayan. Alright. So may mga dilats. May mga dilats tayo dito. Mga dilats and noodles. Tapos may gatas. Ayan. And Grabe. yan. Bigyan din natin ng cash si Beyonce. Dito, Beyonce, muna. Balik mo muna dito. Ayan. And bigyan din natin sila Beyonce ng pera para makatulong naman sa kanyang pag-aaral. Kasi siguro wala ka na rin maibaon. Ano, Beyonce? Wala na rin. Parang malungkot ka, Beyonce. parang speechless ka. Na-overwhelm siya, guys. Na-overwhelm siya kasi mukhang ngayon lang yata siya makaka-receive ng ganitong tulong po And para sa kanya sa oras na ito ay napakalaking tulong na 'yan. Grabe kung hindi niya naisip na sa mga lumipas na panahon hanggang sa araw na ito kung ano yung mga dumating sa kanya na nakakalula, guys. Ang dami. Pero tingnan nyo, sa natanggap niya ngayon, sa panahon na yan, lumang panahon na yan, saya-saya na niya. Grabe. Saya na po. Masaya ka lang. Tutulungan niyo. Ako masaya si Beyonce. Ibig sabihin, si Dr. Love pa yung napunta. Sobrang saya ko po. Sobrang saya mo. Ayan. Ayos. Sa wakas, si Kalinga Prab din. Yun. Hindi, joke lang. Dahil salamat kay Dr. Love kasi alam mo, si Dr. Love tumutulong yan kay Beyonce kahit walang vlog. Yun. Bigyan siya ng allowance. Di ba? Tama? Kaya taludo din tayo sa mga ganyan Kalinga partner na totoo yung pagtulong talaga. Kahit alam niyo guys, correct me if I'm wrong, shout out, Dr. Love. Sa ginawa ni Dr. Love na yun, nakatanggap din po siya ng napakalaking blessings. Dahil kay Beyonce, dahil sa kanyang pagbablog-vlog, mga kwento, updating tungkol kay Beyonce, pakikipag-communicate sa mga sponsors na tumutulong kay Beyonce. Talagang sinuportahan ng viewers din si Dr. Love. Kaya kita naman po natin, hindi ko na iisa-isahin kung ano yung mga blessings na dumating din po sa buhay niya. Pero lumaki yung channel niya. Grabe ang views. Minsan, or madalas pa yata, dinadaig pa niya yung yung views ni Kuya Val. Grabe, Ayan. So, Beyonce, ito, sana makatulong sa'yo. Sa iyong pamilya. 4,000 pesos. Salamat. Yay! Parang naiiyak ka. Laki yun. Sobrang laki na po. Grabe. Grabe guys. 4,000. Sobrang laki na daw. Kahapon lang pinanood ko yung part 43. Pambili lang ng 4 na baboy na binigay ni Sir Leo D. 50 mil na. Grabe. Tingnan nyo, ganun kabilis yung pagbabago ng buhay ni Beyonce. Kaya yung title ko is Whirlwind Life Story of Beyonce po. Parang ipo-ipo sa bilis yung pagbabago ng buhay ni
Viancy, yun po. Malit yung binibigay ni Dr. Lab, ano? Hindi ko lang malaking tulong po to sa amin. Grabe. Salamat po, Kalinga. Palapakan natin. Salamat po. Sa Si inyo po. Biancy at ang bago nating natulungan. And syempre, si Dr. Lab din. Thank you. Thank you. Thank you po. Sobra po. Ah, Kalinga. Doc Lab, thank you po. Doc Lab. Yeah. Pinasalamat. Dito ako na guys sa part na yun, medyo natouch ako ng gusto kasi halos hindi malaman ni Viancy kung sino pa sasalamatan niya at kung paano pag magpapasalamat. Grabe guys, no? Napaka down to earth ng kanyang pagkatao. Grabe. Tangka. Mga kalingap, salamat po sa patuloy na pagsuporta, panibagong kabataan ng ating tulungan na porsigido at may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Yeah. So, thank you. Pagpaalam ka sa mga viewers. And guys, puputuli ko saglit na. Mayroon lang akong sasabihin. Guys, yan ang pinakaunang natanggap ni Viancy po, 4,000 pesos. At gusto nyo bang gawan natin ng reaction? Tarugtong ng reaction na ito. Kung saan niya ginamit, nilaspag ba niya, o kung saan ba napunta yung pera na yan. Pa-comment na lang guys ng kung gusto po nyong duktungan pa natin itong pagbabalik tanaw na ito. Aantayin ko yung comment nyo. Sa mga viewers po, salamat po sa sa pagpapanood niyo po sa mga vlog po ng Kalingap team. Patuloy niyo pa pong suportahan ang Kalingap team po, si Kalingap Rob po. Yes. Na marami pong natutulungan, lalo na po ang natulungan niya. Isa naman po sa mga natulungan niya. Thank you po, Kalingap Rob. Ayun. Grabe. Thank you. So, paano ba yan? Maputan muna kami, ha? Samantalang papaalam kami. Dito nyo na ito. May bigas. Thank you. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye mga kalingap. Jesus loves you. Ha? Si nanay, pinaiyak niyo si nanay. Nakasilip pala si nanay. Ano gusto mo sabihin, nay? Maraming salamat po sa tulong na nanay sana. Kasi isa na po na sila makatanggap ng ng ganyan. Yun, first time. Wala pa pala sa amin tumutulong na Kadagang mag-isa lang po ako na nagtataguyod ng namin. Maraming salamat po. Hindi nga para. Matagal-tagal na po yun ang budget nila sa school. Kasi naglalakad po sila pag Maglalakad talaga. Grabe. Wala rin talagang may bigay na yun. Naglalabada po ako. Lalabada. Tumutulong daw siya sa iyo. Opo. Masipag po yan. Minsan siya, papasok sila kahit walang baon. Sobrang hirap po talaga. Nauunawa, lang po siguro nila yung kalagayan namin. Lalo na may spit yung tatay mo. Hirap po mag-isa lang nagtataguyod ng mga anak. Maraming salamat po. Sobrang saya namin. Malaking tulong po yan sa amin. Wala naman. Maraming salamat po. Ang daming yung natutulungan. Sige po. Thank you, Nay. Thank you God po. bless po. Yes. Yansay. So yun ba guys, no? Grabe. Kahit yung nanay ni Viancy, guys, may nakita na rin ba kayong nagmalaki siya or nagmataas siya sa lahat ng mga vlog na nakikita natin siya? Parang wala rin ako nakita eh. Parang kung ano siya dito sa vlog na ito, itong pinakauna, hanggang sa pinaka-latest, ganun pa rin. Palangiti sila, kumbaga magaang. Ang gaang po ng aura ng pamilya na ito, kaya nabe-blessed. And isa lang masasabi ko guys, hindi nagkamali ng tinulungan si Kalingap Rob. Yan lang. And yung katanungan ko kanina guys, kung gusto nyo yung duktungan natin ito, kung saan napunta yung 4,000, comment nyo lang po kung gusto nyo. Okay, bye. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa pagbabalik tanaw sa buhay ni Viancy. Kita-kita po tayo.
sa aking susunod na upload. Bye po muna. God bless sa lahat. Bye.